magbasa-basa rin tayo. No, para iwas na rin ang sakit ng ulo. Bilang isang OFW kabayan, dapat ninyo ito mapakinggan, lalo na kung wala kayong oras magbasa patungkol sa batas na pinaiiral na eksklusibo lamang sa mga OFWs na umuuwi sa Pilipinas. Isa ito sa importanteng impormasyon na dapat ninyo malaman para hindi na kayo matakot pagdating ng panahon na kayo'y uuwi sa Pilipinas. Dahil marami pa rin po sa mga OFWs ang naguguluhan, nalilito pagdating sa mga gamit, gaya ng alahas at kung ano-ano pa na gusto sana nilang iuwi sa Pilipinas, pero takot sila dahil sa mga nababasa at napapanood nila sa social media. Tulad na lamang sa nangyari sa isang OFW na kamakailan dumating sa Pilipinas na umano'y minaliit ng custom dahil sa kasambahay lang daw ito at bakit daw ito nakabili ng alahas, na mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga OFWs matapos na mag-viral ang post na hinold umano itong ating kababayan sa custom sa NAIA Airport at pinagbayad umano ito ng 4,000 pesos dahil sa mga dala nitong alahas. Na umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga OFWs dahil hindi di umano tama ang sinabi ng custom dito sa ating kababayan. Na ayon sa mga komento, ganito sa Pinas, pinaghihirapan mo, mamaliitin ka pa. Pero yung mga magnanakaw sa Kongreso at Senado, pinupuri at pinapalakpakan. Pero pagdating sa mga OFWs na bilyon-bilyon ang pinasok sa Pilipinas, papahirapan pa sa airport, mamaliitin ka pa dahil katulong ka lang, walang karapatan bumili ng gold. Only in the Philippines. Ang tindi na talaga sa Pinas, porkit katulong, hindi na pwede bumili ng alahas. Huwag nila maliitin ang katulong. Dahil sa katulong, ang maraming ipon at naipundar. Dagdag pa sa komento ng isang OFW, mahiya naman kayo. Kung kami katulong lang dito, di na kami kayang bumili ng mga alahas. Malaki din ang sahod namin dito. At kaya din namin magpagawa ng bahay. Grabe kayo manghusga sa amin. Kung may mali man ang OFW, pwede nyo naman pagsabihan, di yung mamaliitin nyo. Pinagbayad nyo na nga, ganyan pa sasabihin nyo. For your information, karapatan namin bumili at mag-uwi ng gamit sa Pilipinas. Sa akin nyo sabihin yan, ipapatulpo ko kayo. Kaya paalala po mga kababayan, kung may plano kayo na mag-uwi ng mga mamahaling gamit, gaya ng mga alahas, mga cellphone at kung ano-ano pa, siguraduhin nyo po na nakadeklara ito sa e-travel. Lalo na kung lagpas na ito sa 5 piraso at mamahalin pa, para hindi po kayo magka-problema pagdating sa airport sa Pilipinas. At huwag niyo rin pong kalimutan ang mga resibo para kung sakaling magkainitan man ay may supporting documents kayong maipakita. Dahil kapag hindi niyo ito nadeklara sa e-travel at wala kayong resibong maipakita, paniguradong magbabayad kayo ng tax, tulad sa nangyari sa isa pa nating kababayan na galing Dubai. Ang nagbayad ng 6,000 pesos dahil sa mga tsokolating dala na mahigit 6 kilos, 2 cellphone, 1 laptop at mga damit. Hinanapan ito ng resibo kasi hindi nakadeklara sa e-travel. Nang walang maipakita, pinagbayad ito ng mahigit 6,000 pesos. Kaya ugaliin po natin magtanong sa may alam para hindi po tayo magsisi at masayang ang pera na pinaghihirapan natin. At kung walang resibo ang mga alahas ninyo mga kababayan, isuot nyo na lamang po para di na kayo maharang sa custom. Maganda yung alahas, suot nyo na lang. Dahil mahigpit po talaga sila pagdating sa mga dala ng mga OFWs. At para sa karagdagan pang impormasyon, pakinggan nyo po ang buong video para mabigyan po kayo ng linaw at nang hindi na kayo maguguluhan at kabahan kapag may napanood o nabasa kayo sa social media. So dapat nyo alam po niyo ito. Alamin niyo yung kung ano po yung karapatan ninyo bilang isang Pilipino. Kaya yung po mga sinasabi ko dito ngayon ay galing po ito sa custom.gov.ph. Ito po ay sinearch ko muna para po maintindihan kung ano yung aking sasabihin sa inyo. Kasi regular po akong umuwi ng Pilipinas kaya aware na aware po ako sa mga ganyang mga problema. Entitled po tayo sa 150,000 tax-free. Ibig sabihin, pag uwi mo ng Pilipinas, yung mga bit-bit po ninyo na mga gamit, pasalubong, pabango, relo, mga sa cellphone, wala po ngayon. Yun, tax-free. Covered po tayo dyan, hindi po kayo kailangan matakot. Basta siguraduhin nyo lang po mga kababayan na hindi po kayo lumagpas sa limit na 150,000 tax-free. Dahil kapag lumagpas yung mga dala ninyo sa limit, magbabayad talaga kayo ng tax. Kaya sumunod po tayo sa batas para hindi po tayo magkakaproblema sa airport. Dahil tsambahan na lang kung yung officer na nakacheck sa inyo ay mabait, papalusutin ka, hindi ka pagbabayarin. Pero kapag istrikto, dyan talaga tayo magkakaproblema. Kaya siguraduhin nyo na nakadeclare sa e-travel yung mga pasalubong na iuwi
uuwi nyo sa Pilipinas. I-check man ito o hindi, kampante kayo sa biyahe dahil sinunod nyo ang tamang proseso. Kaya wag po kayong magpapa-apekto sa mga napapanood nyo sa social media. Wala naman pong bawal eh. Gamit po natin yung personal eh. Okay, kahit naman po mga immigration officers, may mga ganyan din gamit po sila eh. Ang pinag-uusapan po rito yung number, yung amount. Bilang isang OFW, in layman's term, 150,000 po ang allowed sa isang OFW na kanyang dala. Wala po ngayon. Tax yun, tax-free. Okay? So sa mga OFW, no, ayon po sa batas po, ang isang OFW ay pwede po mag-uwi ng halagang 150,000, tax-free po yun. Hindi po tinatanong dito kung ano po yung bawal o yung iuwi. As long as yung pong inuuwi nyo, hindi po mag-exceed ng 150,000, uwi po ninyo yun. Okay? Kasi pag OFW ka, exempted sa'yo up to 150,000. Anyway, uulitin ko lang, para sa mga uuwi ng OFWs, make sure that you declare you're an OFW so you can enjoy the benefit of bringing in 150,000 pesos worth ng mga iyong pasalubong o kung ano man ang dala mo, nang hindi ka na mapapatawa ng ad valorem tax or whatever tax would be, tawag dito, na maipapataw sa'yo. So, ganun lang naman yun eh. Diba? Oh. So, ayan, sir. Bali, wala, sir. Dapat ikabahala ang mga OFW, sir. Ano? Ayan, maninig po niyo sinabi ni admin. Tax-free, 150,000. Yan naman ding iba, no? Huwag naman na kayo mag-uwi ng, ng 65-inch na color na plastic TV. Ang dami-dami yan dito sa Pilipinas, sa mura-mura niyan. Huwag na kayo magyabang na meron kayo nabili doon. Mas mura dito sa Pilipinas. Ang hirap niyang mga ganyan, magdadala kayo ng magdala ka ng 65 inch. Isang beses nagre-reklamo sa akin, dala ng refrigerator. Dala ng refrigerator dahil sa ibang basta. Pagkatas, una talaga ma-charge kayo ng again, ulitin ko, huwag na kayo mag-uwi ng mga appliances na kayo lalaki. Yung mga pwede niyong bilhin dito nyo na lang bilhin. Ayan. Mabuti yung gano'n. And ang isa pa, kung ano na lang yung tama, yun na lang. Basta tingnan nyo na lang kung ano yung nararapat. Basta-basta rin tayo. No, para iwas na rin ang sakit ng ulo. Kaya mas mabuti na may alam tayo mga kababayan para hindi tayo maloko. Dahil kahit sa loob ng airport, maraming mga abusado at mapagsamantala lalo na kapag yung pasahero ay walang kaalam-alam. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon. At advance Merry Christmas po sa inyong lahat.